Luka Doncic out bukas laban sa Raptors, LeBron to magiging first option ng Lakers. At Lakers may gagawing blockbuster trade. Pero bago yan, bukas na nga magsisimula ang 3 games road trip ng Los Angeles Lakers. At ang una nilang makakaharap ay ang isa sa mga mainit na team sa East na Toronto Raptors. Nais ng LA na makabawi matapos ang pagkatalo nila sa Phoenix Suns nakaraang araw. Ang kahihiyang naranasan nila laban sa kanilang division rival ay nagsilbing mahigpit na paalala tungkol sa kahalagahan ng tamang mindset sa bawat laro. Kahit hindi sila sobra-sobrang nagre-react, malilinaw na isa itong wake-up call para pagbutihin ang kanilang seriousness at consistency. Sa nakalipas na mga linggo, hindi gaanong napansin ang kakulangan nila sa focus dahil lagi naman silang nananalo. Ngulit lumitaw ang ilang kahinaan nila sa naging laro nila sa Suns at mas magiging mabigat na ang kanilang schedule ngayong buwan kaya tamang panahon ito para higpitan nila ang kanilang focus sa laro at depensa. Makakaharap nila ang Raptors nang wala si Luka Doncic na may personal reason. Dahil dito, mas kailangan pang magpursige ng Lakers kahit wala ang kanilang pinakamalakas na sandata. Ang spotlight ay babagsak kay LeBron James na nanggaling sa isang poor performance laban sa Suns kung saan gumawa lamang siya ng 10 points sa 3 of 10 shooting. Marami ang nakakaunawa sa mabagal na simula ni LeBron dahil 5 pa lang ang kanyang naging laro ngayong season, ngunit magiging ideal kung sa Raptors niya ilalabas ang isa sa kanyang pinakamahusay na performance. Lalo't higit, kilala pa rin ang Toronto bilang Lebronto sa mga fans. Subalit, hindi basta-basta ang Raptors ngayon. Nasa ikalawang pwesto sila sa East at may ika-6 na pinakamahusay na depensa sa liga. Hindi rin pahumuli ang kanilang opensa, lalo na't may 21.5 points si Brandon Ingram at 20.3 si Scottie Barnes. Kung nais manalo ang Lakers, kailangan nilang palakasin lalo ang kanilang depensa at umaasang angat ang laro ni na Austin Reeves at iba pang role players. Sa huli, susubukan ng Lakers na patunayan kung natuto sila mula sa kanilang pinakamasaklap na pagkatalo sa season bago harapin ang Raptors bukas. Samantala, ang Lakers ay kasalukuyang may kartadang 15 wins at 5 losses dahilan upang umupo sila sa ikalawang pwesto sa Western Conference. Kapansin-pansin na karamihan sa tagumpay na ito ay nakamit nila kahit halos wala si LeBron James na nagpapalakas palalo sa naratibo na isa silang malalim at matatag na koponan. Gayunpaman, hindi nito napigil ang pag-usbong ng mga chismis at espekulasyon tungkol sa posibleng galaw ng Lakers bago ang trade deadline. Ayon sa ulat ni Brett Siegel ng Clutch Points, isa sa mga koponang may matinding interes kay Daniel Gafford ng Dallas Mavericks ay ang Lakers na umano'y nagpakita na ng interes pa noong nakaraang season. Interesante ang pagdagdag kay Gafford dahil mahusay ang ipinapakita ni DeAndre Ayton sa kanyang unang season bilang Laker. Nag-a-average ng 16 points, 8.6 rebounds at 0.9 assists habang pumapalo sa 71% shooting mula sa field. Ito'y malaking pagbabalik mula sa kanyang underwhelming na taon sa Portland. Subalit, nagiging issue ang paulit-ulit na problema sa tuhod ni Ayton. Dahil dito, mas naging malinaw ang pangangailangan ng Lakers ng mas malalim na front-court rotation. Bagamat hindi explosive ang mga numero ni Gafford, 9.4 points, 6.5 rebounds at 1.4 assists, isa siyang efficient finisher na may career field goal percentage na 70.1%. Bilang dating kakampi ni Luka Doncic, may karanasan siyang makipaglaro sa isang superstar, bagay na mahalaga sa isang koponan umaasa sa star power. Bukod kay Gafford, tinitingnan din ang big man ng Timberwolves na si Naz Reid na available na din sa trade market. Nauugnay din ang Lakers kay Andrew Wiggins na maaaring magbigay ng dagdag na versatility ngunit posibleng makaapekto sa chemistry ng team.